proceedings, ito po ay nangangailangan ng court order. Ito ay gagabayan ng DOJ. Itong si Tuta Soto na parang gusto daw sampalin ang kanyang sarili o baka gusto niyang sampalin Senator Loren Legarda kasi hindi nga pumabor sa kanyang kagustuhan at sumuporta ngayon kay Senator Alan Peter Cayetano. Ang mga gagong ito, nag-file sila ng isang Senate resolution para isuko daw Senator Bato de la Rosa sa ICC. Mantakin nyo mga kababayan natin 5 gunggong na mga senador kasama si Ping Lacson. Alam ni Ping Lacson ang proseso. Si Ping Lacson, alam niya rin na siya noon ay nagtago pansamantala dahil alam niya na hindi patas yung kaso na ipinupukol sa kanya. Which is ganun ngayon ang nangyayari kay Senator Bato de la Rosa. Imposible na hindi naintindihan ni Ping Lacson bilang dating pulis, hindi lang dating pulis, naging PNP chief din, PMayor, gaya ni Senator Bato de la Rosa, na hindi niya alam ang tamang proseso. At imposible na hindi alam ni Ping Lacson na ang nangyayari ngayon sa ating bansa, ang ginawa kay Tatay Digong, ang ginagawa kay BP Sara, ang ginagawa kay Senator Bato de la Rosa at sa mga kalyado. Hindi niya alam na ito ay pamumulitika, di ba? Or else, sila po ay talagang bayaran. Sila po ay tumanggap ng mali-malita. Ay mga kababayan natin bago tayo lumayo, gusto lang natin i-emphasize, nakasama po di umano sa mga tumanggap ng mali-maleta ay itong si Tuta Soto. Kaya ganun lang po siya kagalit nang hindi po siya sinuportahan na manatili bilang Senate President. Ngayon, yung mga gunggong na ito, iniisip nila yung kanilang personal interest, lalo na itong si Risa Ontiveros. Dahil ayaw nila kay Bato, ayaw nila na pumalit ng liderato sa Senado. Kasi ang gusto nila ma-impeach si BP Sara. Dahil nga, nangangarap na maging presidente. Itong si Bam Aquino, ganun din. Hindi nila matanggap na yung magiging presidente ay galing na ng probinsya, galing ng Davao. Kaya ganun sila kagigil. At yung mga namamayagpag ngayon at yung minamahal ng taong bayan, majority, dahil marami naman sa kanila, no, yung ayaw dahil apektado nga po yung kanilang negosyong illegal sa panahon ni President Duterte at nung naging PNP chief, Senator Bato de la Rosa, hindi pa sila nakabawi. So yung mga personal na galit po sila. Kaya ayaw nila kay Senator Bato, ayaw nila sa Duterte. Kaya ngayong gusto nila na mapatunayan na kaya nilang pabagsakin yung mga Bisaya, kaya nilang pabagsakin yung mga taga Mindanao, kaya nilang pabagsakin yung mga taga probinsya. Yung kasing inakala nila. Pero ang tao kasi hindi na bulag. Ngayon nag-file sila ng isang Senate resolution. Wala namang sumuporta. Sila pa rin na mga hinayupak. Yung inaasahan po nilang tulpo. Yung tulpo, hindi po yan bumoto in favor of Senator Alan Peter Cayetano. Pero hindi rin sumuporta sa kanilang Senate resolution. So ibig sabihin lang, na-realize ng mga tulpo base siguro sa pagkonsulta nila sa kanilang mga legal na mga empleyado, legal consultant, na mali yung mangyayari kung isoko Senator Bato de la Rosa. Dahil ay mga tulpo alam nila sa kanilang programa, due process yung pinag-uusapan nila. Due process yung mga dinidiscuss. Ayaw nila sa inaapi. So kita naman kung anong ginawa kay Senator Bato de la Rosa. At yung NBI natin ngayon, kasabot si Trillanes, ay para bang nagagamit as private army para sa akin, nakikita ko ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Nakita nyo naman, bit-bit po yung high firearms, matataas na kalibre ng baril. Nandun sila sa harap ng Senado. Nakita nyo sa mga video natin. Nakala mo, sasabak sa napakalaking gera. Pero ang kanilang arestuhin ay isang senador. At tingnan nyo, ang nagdala ay si Trillanes. Ngayon ito, yung mga ito, ang tatapang magdating sa usapin ng China. Ayaw nila na sinusuko yung ating soberenya. Tignan nyo kung paano ito ka-plastic at mapagkunwari. Pero ang isang Pilipino na hindi nila kaalyado, hindi pumapabor sa kanilang kademonyuhan na gustong gawin, ay gusto nilang isuko sa dayuhang bansa. So anong pinagkakaiba doon? Pareho lang yun. Kung isusuko nyo, hindi sinusuko nyo rin ang soberenya ng Pilipinas. Dahil pumapayag kayo na yung batas ng dayuhan ang masusunod, which is gumagana naman yung ating justice system. Yan sabi nga ng PNP mismo,
sabi ang pamunuan ng PNP, dapat dumaan pa yan sa tamang proseso. Depende sa maging desisyon ng local court natin kung ipapadala ba si Senator Bato sa ICC. Ayun o. Sa ngayon po, nilinaw natin sa Director ng Legal Service, hindi pa po nagko-convene ang NCB-PCTC kaugnay na pag-implement ng ICC warrant po. Meaning po, wala pang specific na direct na kautusan sa Philippine National Police para po siya ay arestuhin. Ang CIDG ang pangunahing unit ng Philippine National Police na sinasabi natin mangunguna doon sa contingency plan na i-implement natin. So handang-handa naman ang Philippine National Police, lalo na po yung ating CIDG personnel, na kung sakasakaling maitap na sila ng NCB-PCTC na implement yung ICC warrant, at ito ipapatupad at sila handang-handa naman. Itong extradition proceedings, ito po ay nangangailangan ng court order. Ito ay gagabayan ng DOJ. So, kailangan may court order pa, mga kababayan po natin. Dapat, kailangan pangkagabayan ito ng DOJ. So, ika nga, back and forth, mahabang proseso pa ito para mapatunayan nila na kailangan na ipadala or dalhin, isuko si Senator Bato de la Rosa. Yan ang gusto ni Senator Bato de la Rosa. No? Gamitin mo na yung lahat na legal remedies bago siya sumuko. Ang sabi nga ng kapwa niya, Senador isa dyan yung ating idolo na Senator Robin Padilla. Sabi nga ni Senator Robin Padilla, wala namang problema Diba? Kung local court ang magdidesisyon, walang problema. Pwede po nila isuko si Senator Bato de la Rosa. Pero nakita naman natin, mga kababayan po natin kung ang masusunod ay ICC, hindi papayag po yung mga senators natin. Kailangan duman muna sa local court. Pero ito mga gagong mga senador na ito, dahil sobra silang napahiya, o itong si Kiko Pangilinan, nagwala. Di ba? Kunwari, mga mababait, no? So, hindi nakapigil. Lumabas po siya yung tunay na sungay ni Kiko, si Kiko Onggoy, sinigawan si Senator Robin. Akala niya kasi siguro, no, kaya niyang maliitin si Senator Robin, o ngayon, inaya siya. Dahil ayaw makipag-ayos si Senator Robin Padilla at gagawa siya ng ethics complaint bilang pambabastos itong si Kiko. At gusto niya, dahil humingi ito ng tawad, sabi ni Senator Robin Padilla, humingi ka ng kapatawaran doon sa pudyum. Magsalita ka sa plenary, humingi ka ng kapatawaran sa iyong ginawang pambabastos. Kasi mainit ang kanilang ulo. Kasi si Tulfo, ang dalawang Tulfo, hindi pumirma. Kumbaga, ayaw nila muna makialam sa ganong klaseng usapin. So, laylo muna sila. Ayaw nila ng gulo. Kumbaga, ayaw nila may kampihan. So, gusto nilang tumayong neutral. Apat na yung neutral ngayon. Si JB. Diba? Si dalawang Tulfo. At Subere. So, apat na sila ngayon yung neutral. Ayaw sumuporta dito. So, ngayon mga kababayan po natin, mainit ang ulo nila. Dahil hindi na naman nasunod ang kanilang plano. Planado kasi yan. Yung pagsuko ay Senator Bato. Ikaso, naisahan sila. Nakalusot ang Bato. At yon tanggal si Tuta Soto na iyakin. Yun lang po mga kababayan po natin. Maraming salamat. Hopefully na gusto nyo yung video natin. Pasensya na. Medyo naman maos pa rin tayo, kakasigaw. And kung mapanood yung video na ito, sigurado, nandun na ako sa Senado para naman magpapakita ng suporta kay Senator Bato de la Rosa. Iyak si Tuta Soto. Nagulat daw si Tuta Soto, mga kababayan, dahil sa pagpalit ng liderato, ay ang inaakala niya daw na kanyang kakampi ay lumipat sa kabila. At isa po sa kanyang hindi inaasahan at magiging tapat daw, parang gusto niya maging tuta niya, ay walang iba kundi si Senator Loren Legarda. At hindi niya nga po matanggap-tanggap. May mga padrama-drama pang linya. Sa bagay, ito kasi ay artista. Sabi niya, kumbaga, nanonood ka ng drama at biglang naiba yung istorya. Parang gusto mong sampalin yung sarili mo at sabihin, hoy, gumising ka. Yan po ang mga linyada niya na sa kanyang interview kay Ted Pailo. Which is, alam naman natin, na talagang nasaktan po itong si Tuta Soto. Pati po si Kiko Pangilinan. Hindi nila matanggap na hindi sila sinuportahan. Lalong-lalo na sa kanilang pagong ipinail na Senate resolution laban po kay Senator Bato. Alam mo, mga hudas talaga ito. No? Usapin sa China, sila ay galit na galit. Dahil ang China daw gusto tayong sakupin.
Pero ngayon, gusto nila magpasakop sa ICC at gusto nila isuko si Senator Bato de la Rosa. At gusto nila impeach si BP Sara at gusto nila tanggalan ng mandato ito at baliwalain ang boto ng 32 million. Sabi niya pa dito, hindi naman ganon. Yung feeling kong masakit sa akin lang. At least alam ko na ang kulay mo after all these years. So, alam niya na daw yung kulay ni Senator Loren Ligarda. Eh bakit ang kulay niya, di ba? Ganon naman talaga sa politika. Ang importante, may paninindigan. Hindi pwede na magiging consistent sila. Hindi pwede na maging sunod-sunuran sila kung alam nilang mali. Kaya saludo po kay Senator Loren Ligarda. Alam ko na hindi siya tunay na Duterte supporters. At least, pinili niya maging independent at piliin kung ano ang tama. And yung pagsusuporta niya kay Senator Alan Peter Cayetano. Kasi halos magkapareho sila ng prinsipyo. Senator Alan Peter Cayetano, mahal niya mga Duterte, mahal niya si Tatay Digong, pero mas gusto niyang sundin yung batas. Gusto niyang sundin yung proseso. Kaya kahit ayaw niya sa impeachment ni VP Sara, itutuloy ang trial sa Senado. Dahil gusto niyang ipakita rin sa taong bayan ay gustong malaman ng taong bayan. So, total, in-impeach naman nila si VP Sara, ituloy. Ikaso dito kay Tuta Soto, iba yung kanilang target. Gusto nila magkaroon ng trial, pero gusto nila i-impeach. Ang plano nila kasi, hindi nila pa-reportin si Senator Bato de la Rosa. Eh tama lang na mapahiya siya. Tama lang na masaktan siya kasi tuta kasi siya eh. Wala siyang prinsipyo. Di ba? Ito yung mga senador na matatapos ang kanyang termino, matatapos ang kanyang senador, yung kanyang iniwang ligasiya ay ang pagiging tuta ng bangag na administration. Kaya salamat po, Senator Loren Ligarda.